Praise God. Blessed morning sa ating lahat, mga kapatid. Ang aking babahagi naman sa inyo ngayon is the supremacy of Jesus over His death on the cross. The supremacy of Jesus over His death on the cross. Ano yan sa Tagalog? Ang kataas-taasang kapangyarihan ni Jesus sa kanyang kamatayan sa krus. And doon pa rin tayo sa ating main text last time. Ano yung ating main text last time? Luke chapter 23, a whole chapter. Amen. Okay, so doon pa rin tayo, hindi pa rin tayo lalayo. Kumbaga, continuation itong aking ibabahagi sa inyo ngayon. During the death of Christ on the cross, makikita natin ang kataas-taasang kapangyarihan ni Jesus na ipinakita. Or, we find the supremacy of Jesus displayed. Narito ang kasaysayan ng kaligtasan. Ito ang kamatayan ni Kristo. At ito ang pinakahihintay na kordero ng Diyos or the Lamb of God na mamatay sa krus bilang perfect sacrifice para sa mga kasalanan ng mundo. While Jesus hanging on the cross, He spoke 7 statements. At yun ay titignan natin. Ano yung number 1? Father, forgive them. O kaya, Ama, patawarin mo sila. And that is forgiveness. Luke chapter 23 verse 34, it says, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sa kabila ng ipinakita ng mga merciless crowd na ito sa Kanya, insulting and mocking Him, is the Lord Jesus. Anong Kanya ginawa? Prayed for them. His tormentors and His persecutors nang walang sama ng loob. Hinihiling niya sa kanyang Father to forgive them, for they do not know what they are doing. Number 2 statement of Jesus on the cross, today you will be with me in paradise. Isasama kita ngayon sa paraiso. And that is salvation. Sa isang magnanakaw sa krus na naniwala kay Jesus, ano naman yung sagot ni Jesus sa kanya? I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Saan natin yan mababasa? In Luke chapter 23, verse 43. And number 3 statement of Jesus on the cross is, Dear woman, here is your son. O ginang, narito ang iyong anak. And this is love. In John chapter 19, verses 26 to 27, it says, When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, Dear woman, here is your son. And to the disciple, here is your mother. From that time on, his disciple took her into his home. Dahil sa pagmamahal ni Jesus sa kanyang ina, ay ibinili niya kay John the Beloved na isa sa kanyang mga disciples ang kanyang ina upang alagaan. Malamang may edad na si Mary that time. Kasi ilang taon si Jesus was crucified on the cross? 33 years old. Nang ma-crucified ang Panginoong Jesus. At karamihan sa mga historian, Christian historian, ay sinasabi nilang nasa 15 to 16 years of age si Mary nang ipagbuntis at ipanganak niya si Jesus. And most biblical scholars believe that Joseph, Mary's husband, before Jesus' crucifixion, was already dead. Kaya kay John the Beloved niya ibinilin ang kanyang mother. At anong response ni John the Beloved dito? Sabi sa ating scripture, from that time on, nang ibinilin ni Jesus ang kanyang ina kay John, this disciple took her into his home. Amen? Amen? Okay, number 4, statement of Jesus on the cross. Number 4, my God, why have you forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? And this is a rejection. In Matthew chapter 27, verses 45 to 46, it says, From the 6th hour until the 9th hour, darkness came over all the land. About the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice,
Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? These words of Jesus on the cross, Eloi, Eloi, lama sabachthani, anong lengguwahe yan? Is an Aramaic words. Anong ibig sabihin? My God, why have you forsaken me? Dito ipinapahayag ng Panginoong Hesus ang kanyang damdamin ng pag-abandona habang inilalagay ng Ama sa kanya ang kasalanan ng mundo. Kasi siya lamang ang pwedeng maging perfect sacrifice sa mga kasalanan ng mundo. Amen? Amen. Habang tinitiis ng Panginoong Hesus ang bigat ng kasalanang iyon, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made him had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Amen? Amen. At siya ay sumigaw sa matinding paghihirap. And another prophecy, again in the Old Testament, was fulfilled sa pangyayaring ito. Tingnan natin in the book of Psalms chapter 22 verse 1. It says, my God, why have you forsaken me? Ngayon, kapag binasa nila ang Psalms chapter 22, tiyak na makikita nila ang maraming natupad or fulfilled prophecies in the Old Testament. At kahit na nararanasan niya ang paghihirap sa krus, ay tinuturuan ng Panginoong Hesus ang mga tao at muling pinatutunayan na siya ang Mesaya o tagapagligtas na tumupad sa kasulatan or who fulfilled the Scriptures. Amen? Amen. Okay, number 5, statements of Jesus on the cross is, I am thirsty. Nauuhaw ako. Eksakto pag inom ni Kuya. I am thirsty. Praise God. Ano po? This is the human nature of Christ. In John chapter 19 verses 28 to 29, it says, later, knowing that everything had now been finished, and so that Scripture would be fulfilled. Ano sinasabi ulit dyan? So that the Scripture would be fulfilled o matupad. Ano yung dapat matupad dyan na nasusulat? Jesus said, I am thirsty. A jar of white vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. Ipinapakita nito ang paghihirap ni Kristo sa krus bilang nasa kalikasan ng tao or in human nature. Nagdusa siya para sa lahat ng tao at lahat ng mga pasakit ay ramdam at tinitiis niya. At dito natupad ang isa na namang messianic prophecy in Psalms chapter 69 verse 21. Ano sinasabi doon? They put gall in my food and gave me vinegar for my thirst. Okay, number 6 is statements of Jesus on the cross. It is finished. O naganap na. John chapter 19 verse 30. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. And number 7, kasi magfo-focus tayo dito sa 6 and 7. And number 7, into your hands I commit my spirit. O Ama, sa mga kamay mo'y ipagkakatiwala ko ang aking espiritu. Luke chapter 23 verse 46. It says, Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he said this, he breathed his last. And those are the 7 statements or the 7 last words of Jesus on the cross. Balikan natin yung ating main text sa Luke chapter 23 verse 46. It says, Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last o nalagot ang kanyang hininga. Again, ang aking babahagi sa inyo ngayon is the supremacy of Jesus over his death on the cross. So, let's understand the supremacy of Jesus over his death on the cross.
Mahalagang malaman natin na siya ay namatay dahil ninais niya ang kanyang sarili na mamatay. He died because he willed himself to die. Scripture says he gave up his spirit. Yung mga taong napapako sa krus ay namamatay sa dehydration and loss of breath. Kung hindi sila mamamatay sa gayong paraan, mababali ang kanilang mga tuhod, kung saan hindi sila makahinga or mahihirapan silang makahinga. Kasi ang kamatayan sa cross ay tumatagal ng ilang araw bago mamatay. Kaya ang ginagawa ng mga Roman soldiers na naa-assign sa crucifixion ay binabali ang tuhod ng mga napapako sa cross upang mahihirapang makahinga. Kasi mahihila ng mahihila o maiipit ang lungs ng taong nakapako sa krus. Ngunit, ang Panginoong Hesus ay hindi namatay sa alinman sa mga ito. Tingnan nyo ha, remember the scriptures in John chapter 19 verse 30. Sinabi niya, it is finished. O naganap na. At siya ay sumigaw in Luke chapter 23 verse 46, ng Father, into your hands I commit my spirit. That means, humihinga pa siya ng malakas at kusang loob na ibinigay ni Jesus ang kanyang sariling buhay. Amen? Tingnan natin ang mga prophecies na natupad dito. In John chapter 19 verses 31 to 37. Hindi ko na babasahin ng buo, kukunin ko lang yung mga important. John chapter 19 verses 31 to 37. It says, they asked Pilate to have the legs broken and the bodies taken down. Gusto talaga nilang makasigurado itong mga Jewish leaders na ito na patay na si Jesus. The soldiers therefore came and broke the legs of the first man who had been crucified with Jesus. Yan yung isang thief na katabi ni Jesus sa krus. Anong ginawa ng mga soldiers? Binali nila ang kanyang mga tuhod kasi humihinga pa, buhay pa. And then, those of the other, at ganun din ang ginawa nila sa isa pang thief on the cross. But when they came to Jesus and found that he was already dead, they did not break his legs. Tandaan nyo they did not break his legs. Hindi nila binali ang kanyang mga tuhod o buto. Instead, one of soldiers pierced Jesus' side with a spear. Okay, tandaan nyo rin Kaya ang ginawa na lang ng isang sundalo, ano yung kanyang ginawa? Nung nakita niyang hindi na humihinga ang Panginoon, hindi niya binali yung tuhod o buto ng Panginoon, kundi tinusok niya ng sibat sa tagiliran ni Jesus. And then, bringing a sudden flow of blood and water. The man who saw it has given testimony. Okay, may nakakita na lalaki. The man who saw it has given testimony, and his testimony is true. He knows that he tells the truth, and he testifies so that you may also believe. Yung lalaking tinutukoy dyan, sino yon? Walang iba kundi si John mismo, the writer of the book of John. Amen? Siya yung nakawitness sa buong pangyayari during crucifixion of Jesus. Ni-record niya ang mga pangyayaring ito upang maniwala din ang mga babasa nito. Okay, tuloy natin basahin. These things happen so that the scriptures would be fulfilled. No one of his bones will be broken. And as another scripture says, they will look on the one they have pierced. Saan natin makikita ang mga prophecies na yan? Sa Lumang Tipan? Psalms chapter 34 verse 20. It says, he keeps all his bone, not one of them is broken. And in Zechariah chapter 12 verses 10 to 14, it says, so that when they look on me, on him whom they have pierced. At lahat ng mga yan ay natupad kay Jesus kung babalikan natin ang John chapter 19 verses 31 to 37. Hindi binali ang kanyang mga tuhod o buto at siya'y tinusok
ng sibat or spear. Nang sinabi ng Panginoong Jesus, it is finished o naganap na. In John chapter 19 verse 30, the question is, what did Jesus finish? Anong ibig sabihin ni Jesus nang sinabi niyang naganap na? Sin. Again, bro, right? Mga kasalanan natin. Amen. Okay, what did Jesus finish? Jesus finished redemption o pagtubos. Ano yung kanyang tinubos? Sabi ni Bro Bry, ang kasalanan ng tao by substitution. Ano yung kanyang substitution? Sa pag-aalay ng kanyang sariling buhay sa puot ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng katagumpayan ng Panginoong Hesus sa krus dahil natapos na niya ang kanyang responsibilidad na kunin ang kasalanan ng buong mundo. At sinabi niya, ito'y tapos na. It is finished. Dahil yan ang kanyang misyon to save mankind. Dahil dyan ay nagkaroon na ng hope and salvation ang bawat taong sasampalataya at tatanggap sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Praise God. Even the power of darkness, the power of death, and the power of Satan ay tinapos na ng Panginoong Hesus sa krus. Kaya napakahalaga na tanggapin at sampalatayanan ng isang tao ang Panginoong Hesus bilang kanyang Lord and Savior. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa ating ginagawa? Praise God. Okay, tignan natin ang halimbawa ng isang magnanakaw o kriminal na nakapako sa krus. Okay, the thief on the cross. At makikita natin ang kanilang conversations ng dalawang magnanakaw sa cross, kabilang ang Panginoong Hesus in Luke chapter 23, verses 39 to 43. Nung iniinsulto ng isang magnanakaw at kinukutya niya ang Panginoong Hesus, ito namang isang magnanakaw ay pinagsabihan niya ang isa. Anong mapapansin natin dito? Parehas silang magnanakaw at kriminal. At nang insultuhin o kutyain ng isang Panginoon, ay pinagsabihan siya ng isa. Buti hindi sinabi ng isa na tumahimik ka nga dyan, parehas lang tayong magnanakaw at kriminal. Tapos pagsasabihan mo pa ako. Ang taong ito ay na-convert sa faith habang pinapanood niya si Jesus sa pangyayari. Imbes na patuloy siyang makisali sa pangungutya at pangiinsulto sa Panginoon, ay pinagsabihan niya itong isang kapwa niyang magnanakaw at kriminal. Oo, siya ay magnanakaw at kriminal, pero siya ay mapupunta sa langit dahil sa kanyang nakita sa krus at sa kanyang response dito. Amen? Ang kaluwalhatian ni Kristo sa krus ay inihayag at nakita nitong isang magnanakaw. May mga apat na bagay tayong makikita dito sa isang thief on the cross who believe on the Lord Jesus Christ. Okay, number 1, the thief fears God. Luke chapter 23 verse 40. It says, but the other criminal rebuked him, the other thief on the cross. Don't you fear God? He said. Ang masama at rebeldeng makasalanang ito ay nagkaroon ng takot sa Diyos nang makita niya si Jesus sa mga pangyayari. Sabi niya sa kapwa niya magnanakaw na kumukutya sa Panginoon, don't you fear God? O wala ka na bang takot sa Diyos? Okay, number 2, the thief understands his own sinfulness. Naiintindihan ng magnanakaw na ito ang kanyang sariling kasalanan. Luke chapter 23 verses 40 to 41. Since you are under the same sentence, we are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. Sabi niya, tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Tanggap at naiintindihan niya na makasalanan sila. Baka dati ay hindi niya yan naiisip. Pero ngayon, siya ay natauhan.
At sinabi niya, kung itutuloy natin na basahin yung ating scripture, but this man has done nothing wrong. Ang sabi niya kay Jesus, ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Siya ay naniwala kay Jesus. At sinabi niya, ano ulit yung kanyang sinabi? Remember me when you come into your kingdom. Yan yung kanyang response nung nakita niya ang buong pangyayari. Amen? At sinagot siya ng Panginoon, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Nakatanggap siya ng salvation at mapupunta na siya sa langit. Amen? Okay, number 3, the thief knew Jesus was sinless. Alam ng magnanakaw na si Jesus ay hindi nagkasala. Okay, same scripture tayo. Luke chapter 23 verse 41. It says, we are punished justly for we are getting what our deeds deserve. But this man na tumutukoy kay Jesus has done nothing wrong. Amen? Okay, number 4. The thief knew Jesus is coming back again. Okay, alam ng magnanakaw na muling magbabalik si Jesus. Okay, bakit ganyan yung ating point? Luke chapter 23 verse 42. It says, then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Alam nitong magnanakaw na ito na walang nabubuhay o nakakasurvive sa crucifixion. At talagang mamamatay ang isang nakapako sa krus. Pero sinabi niya kay Jesus, remember me when you come into your kingdom. Naniwala siya na hindi lamang babangon si Jesus sa mga patay, ngunit kaya rin siyang buhayin ni Jesus. Praise God! So we can see here and understand the supremacy of Jesus over His death on the cross. Habang pinapanood nitong thief or criminal, the crucifixion of Jesus, ay nagbago ang kanyang pananaw sa buhay o ang kanyang theology. The thief is now a believer in the Lord Jesus Christ. Amen? Sa mga sandali lang yun. At nais niya ng kapatawaran. Gusto niya ng awa at nais niyang makasama ang Panginoon sa paraiso. Hindi lang yan. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, nais din niyang mabuhay muli. Amen? Nakita ng magnanakaw na ito ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Panginoong Jesus sa krus. Okay, pangalawang halimbawa natin ay ang centurion. Ano ulit yung centurion? The commander of the Roman army. Okay, the centurion, Luke chapter 23 verse 47, it says, the centurion seeing what had happened, praised God and said, surely this was a righteous man. Itong centurion na ito ay isang taga saan? Roman, of course. Ano po? Siya ay isang Roman. So, kabilang siya sa Gentiles. Okay, at ang mga Gentiles are pagans. Okay? Ngunit ang centurion na ito ay nagsimulang magpuri sa Diyos na nagsasabi, tiyak na ang taong ito ay matuwid o inosente. Sa account naman ni Matthew, ganitong pagkakasabi. Matthew chapter 27 verse 54, it says, when the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that happened, they were terrified and exclaimed, surely he was the Son of God. At nang makita ng mga Romanong sundalong ito ang mga pangyayari ng namatay ng Panginoong Jesus. Ano-ano yung mga pangyayaring naganap dyan? Nagdilim ang buong lupain. Ang tabi ng templo ay napunit sa gitna. Nagkaroon ng malakas na lindol. Anong reaksyon ng mga Romanong sundalong ito na nakakita sa buong pangyayari? Sila ay nasindak. They were terrified sa kanilang mga nakita. At sinabi ng centurion, surely he was the Son of God. O tiyak na siya ang anak ng Diyos at marami ang naniwala na kay Jesus. Amen? Okay, ang panghuling halimbawa natin ay ang karamihan or the crowd.
Okay, the crowd. Luke chapter 23 verse 48, it says, when all the people who had gathered to witness this sight saw what took place, they beat their breasts and went away. Nasaksihan din ng mga taong ito ang mga pangyayari at nakita nila ang kataas-taasang kapangyarihan ni Jesus. The crowd saw the supremacy of Jesus over his death on the cross. At ano ang reaksyon nila? Dinadagukan nila ang kanilang dibdib. Or anong sabi dyan? Beat their breasts and went away. Ginaganon nila yung kanilang dibdib. At iyan ay isang sign o tanda ng pagkakasala or guilt at labis na kalungkutan sa mga Jew. Dahil nang nakita nila ang buong pangyayari, bago mamatay si Jesus, ay narinig nila siya ng una na sumisigaw, "It is finished." And he said, "Father, into your hands I commit my spirit." At siya'y nalagutan ng hininga. Saka naganap ang mga nakakatakot na mga pangyayari. At even yung mga patay ay lumabas sa kanilang libingan. Okay, you can read that in the account of Matthew chapter 27 verse 53. At pagkatapos ay dumating, ano yung kasunod? Pagkatapos ay dumating ang pagkabuhay na maguli or the resurrection. Ang Panginoong Hesus ay bumangon mula sa libingan sa ikatlong araw. Sinasabing sa isang pagkakataon ay nagpakita si Jesus sa mahigit 500 na katao pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Okay, tignan natin in 1 Corinthians chapter 15 verses 4 to 8. That he, sino yan? It was Jesus, was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures, and that he appeared to Cephas. Sino si Cephas? Who is Peter? And then to the 12, wala na dyan si Judas Iscariot kasi napalitan na siya. Sino ipinalit sa kanya? Si Matthias. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all, he appeared to me. Sino yan? The Apostle Paul. Praise God. So, maraming eyewitnesses sa resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Jesus is the Messiah. Si Jesus ang Kristo. At ano yung Messiah o Kristo? The Anointed One or tagapagligtas. At nakita ito ng magnanakaw sa krus. Nakita ito ng mga kawal. Nakita ito ng karamihan. At sinabi rin ni Apostle Peter in Acts chapter 4 verse 12, "Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved." Amen? Ang ganda dito sa Tagalog. Sabi sa Tagalog, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Sino lamang yon? The Lord Jesus Christ. Remember this, mga kapatid. No matter what sins you've committed, anuman ang iyong mga nagawang kasalanan noon at ngayon, grace and forgiveness is offered at the cross through the Lord Jesus Christ. And that is still in effect until today and no limit. Amen? May visa pa rin yan hanggang ngayon at walang limitasyon. Anuman ang iyong nagawang pagkakasala. Yan ay available on the cross. Grace and forgiveness. Now, the supremacy of Jesus over his death on the cross. Salvation is now available to all mankind. And that is free. Ang response o ang gawin lamang ng isang tao is to accept and believe. Amen? Amen. Only Jesus can save you. Amen.
John chapter 3 verse 16. Sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. And Romans chapter 6 verse 23, it says, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Bayan. Death o kamatayan. At itong kamatayan na ito ay hindi lamang sa physical, kundi sa spiritual or the second death in Revelation. Ngunit ang kaloob or gift ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Wala nang iba. Amen? Again, salvation is now available to all mankind, and that is free. Jesus died and rose again, and only Him can raise you from the dead and give you eternal life. That is the supremacy of Jesus over His death on the cross. Amen? Guys, kung magsita tayo lahat, atin pong palakpakan ang ating Diyos na buhay. Let me end it with a prayer. This time, as I pray, you can pray also. Ano man yung mga prayer request mo sa Diyos, you can speak it out. Amen? Just like Jesus, sa ginawa ng mga merciless crowd na ito sa Kanya, ano yung Kanya ginawa? He prayed for them. He prayed to the Father to grant them forgiveness. Maybe this time may mga circumstances na hindi mo makakalimutan, or maybe this time ikasala ka sa isang tao. This time you can pray to God to give you the strength, the courage, the wisdom, especially the love. This time, you can pray on your own. If you want, you can speak it out. Nasa sa iyo, kapatid. This time between you and God. Yes, Lord. Father God, we thank you so much. Thank you so much for giving your Son Jesus to us. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for offering your life para lamang sa amin. Our previous life, hindi talaga namin masasabi, Panginoon, that we are worthy. Nakarapat dapat kami. At maaaring hanggang ngayon, Panginoong Diyos. But your mercy ay napakayaman. Your grace, your love ay napakadakila sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Praise God! Maraming salamat po, Pastor, sa iyong binahaging aral sa amin. Napakaganda po nung napulot nating leksyon ngayong araw nito. Amen? Amen. Jesus is the only salvation. Amen? Amen. So, natouch lang ako kasi it reminded us, di ba, kung how Christ, Jesus, sacrificed Himself para sa ating salvation. Bawat isa sa atin, mga kapatid, pero tayong mga kasalanan, small or big, great mistake, may nagagawa tayong kasalanan. So,
Wala ang bawat isa sa atin ng malinis. You just have to come. Lumapit ka, Panginoon. Sabi nga ng ating pastor, salvation, forgiveness is free. Makasalanan tayong lahat. Kaya lumapit tayo sa Panginoon. Lumapit ka. Amen. Bukas, buong puso bukas. Buong puso yung bukas palad ng ating Panginoon. Naghihintay siya. No? Buhay ka pa. So, you have still every second, every minute of your life is a chance para humingi ka ng tawad. Dahil our life is just short. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. Amen? Amen. So, nabasa yung So, yun lang po. Maraming salamat, Pastor. Maraming salamat sa ating Panginoon. No? Na bless tayo at na-remind tayo sa kanyang kabutihan na naman. Praise God. Praise God. Amen. Praise God. Magandang tanghali po sa ating lahat. At sasabi ko lang po na sobrang napakabuti ng Panginoon. And thank you sa buhay po ni Kuya Diyos kasi hindi po maganda yung pakiramdam ko. Akala po di ako. Siguro kakaparaanan po talaga ng Panginoon na dinala niya po ako dito. At makilala ko po yung ating mga ka-brothers, ka-sister. Thank you po sa inyo at sa pag-welcome. Gusto ko lang po sabihin na talagang ayoko to, naiyak ako. Sa dami din pong pinagdadaanan namin, especially po sa aming mag-asawa. And ang alam ko po talaga na sobrang kumikilos yung Panginoon sa buhay namin. Sa kabila ng mga pagkukulang, and may nagawa din to kasi hindi ba po kami perfect. But ang Panginoon po talaga gumagawa ng kaparaanan at gumagamit po ng ibang tao para ma-solve po yung bawat problema. Kaya ang sabi nga po talaga sa kanya na huwag tayo mag-alala sa anumang sitwasyon ng buhay natin, anuman mga problema, pagsubok, patuloy po tayong lumapit sa kanya at patuloy po tayong humingay ng gabay, lalo na po yung wisdom everyday ng buhay natin. Hindi po tayo gagawa basta ng mga bagay na hindi po natin pinangihintulot sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po talaga ay sa pagbabasa po ng kanyang salita, nandudoon po yung kasagutan ng bawat katanungan ng ating buhay. Kaya po habang tayo bibigyan ng buhay ng Panginoon, patuloy po tayong lumapit, lumuhod at magpagbaba sa Kanya. Huwag po tayong kakalimot na magpasalamat sa Kanya kahit ano mga problema na pagdadaanan ng bawat isa. Bagkus, mas manatili tayo maging matatag. Ang ating pananampalataya ay patuloy po magiging malakas para po sa Kanya. Kaya sobra po akong nagpapasalamat sa Kanya dahil marami pong mga kapatiran na ginamit, especially po sa buhay ko, sa Kuya Diyos, na talagang ang lahat ng pagsubok ay may kaparaanan ng Panginoon. Kaya thank you Lord for your word and thank you kay Pastor Rocky dahil yun nga, kung may kasalanan tayo, talagang lumapit tayo, katanda tayo patatawarin. Ang Diyos ay nagpapatawad at hindi nakakalimot po sa ating lahat. Salamat po sa inyong lahat at magandang tanghali po ulit. Let us remain standing. In Romans chapter 15, verse 13, this is the benediction of hope. It says, May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Let us raise our hands to receive the grace and blessings of our Lord. Muli, salamat Panginoong Diyos